naniniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ito yung pagkikwentuhan natin, itong pagdalo ni dating Senador Laila de Lima sa ginagawang Congress hearing tungkol sa EJK. Siyempre, as we expected naman, kapag sila yung naging resource person, sa kanila guilty na kagad itong si Pangulong Duterte pagdating sa mga ganyang klaseng issue tulad ng EJK na sinasabi nila na ang pinaka-mastermind o ang nag-utos daw si Pangulong Duterte para pagpapatayin. Kasi ganun yung script na yung mga naging patayan nung panahon na si Pangulong Duterte nagdunsad ng war on drugs sa Pilipinas, ang sa kanila, ang utos pagpapatayin kagad. So hindi naman, kumbaga hindi na nila tinitingnan kung ano yung naging konteksto ng mga sinabi ni Pangulong Duterte nung mga panahon na ilulunsad niya na yung war on drugs. Di ba kung inyo maaalala, nakiusap pa nga dyan si Pangulong Duterte na kung kayo may involvement dyan sa drugs, umalis na kayo kasi may kalalagyan kayo. Diba? So, nag-warning na siya. So, it's up to them na kung susunod sila dun sa warning na binigay ni Pangulong Duterte. So, kung pinili nila na sumuko or tumalikod sa droga, hanggang ngayon buhay sila. Kaya nga, di ba, libo-libo yung mga nagparehab dahil nga natakot silang may mangyayaring halimbawa, yun nga, na kung pwede silang itumba ng mga drug lord or ng mga, sabihin natin, yung may connection sa mga droga, pwede silang itumba. Ngayon, dahil nga sa gusto nilang mabuhay, sumuko sila. Ngayon, yung mga nagmatigas, yung mga talagang hindi umalis doon sa sistema, sila yung mga, sabihin natin, yung mga namaalam na. Yun nga lang talagang sa bawat gera, kaya nga war on drugs, nagkakaroon ng casualty. Diba? So, dahil doon sa mga casualty naman, dahil sa hindi sumunod sa tamang protocol, especially yung mga pulis na gumawa ng kanilang hindi magandang gawain, nakakulong naman sila, nasampahan ng kaso. So, balanse naman yung naging sistema kung titingnan natin yung buong proseso. Pero siyempre, kapag mga anti-Duterte yung tatanungin mo, antimano guilty na kagad si Pangulong Duterte sa inaakusan nilang EJK na yan. So panoorin po natin tong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ang video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Sa usapin naman ng drug war, derechahang itinuro ni dating Senador Laila de Lima si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mastermind ng mga madugong patayan. Sinabi niya yan sa pagdinig kanina ng Kamara. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. There is no doubt in my mind that former President Rodrigo Duterte is the mastermind, as he was the Diba? Sa isip niya, para sa kanya, guilty na si Pangulong Duterte. Pero ang tanong dyan, siya ba yung korte para magsabi na isang tao, particular si Pangulong Duterte, ay guilty o talagang sabihin natin siya yung pinaka-mastermind? Diba? Ang pwede lang naman magsabing guilty ang isang tao, kapag yan isinampa sa korte, at ang korte hahatulan niya base sa mga ebidensyang ilalatag, so sila lang yung pwedeng mag-decide or magsabi na guilty ang isang tao. Ngayon, kung sasabihin mo lang, para sa akin, sa aking isip, guilty na to, siya pinaka-mastermind, medyo may problema po tayo dyan. Tandaan po ninyo, ito si Laila de Lima, abogado po ito. Dapat alam po niya yan, na hindi mo pwedeng akusahan nang wala ka malang matibay na ebidensya. Hindi naman pwedeng one-sided lang at titingnan mo is yung mga biktimang sinasabi mo na biktima ng EJK. Teka, ano po ba yung naging involvement nila? Yung tingnan natin, di ba?
Ano po ba naging involvement nila dun sa nangyaring war on drugs? Bakit ba sila naging biktima or bakit sila napunta sa ganung sitwasyon? Kasi meron dyan, marami naman dyan, talagang may involvement talaga, di ba? Kasi andyan yung mga dating tulak, andyan yung mga dating gumagamit, na alam din nila na kung sino-sino yung mga, sabi natin, sino-sino yung mga nagsusupply, sino yung mga tulak, sino yung mga contact nila. May mga ano yan, may mga alam sila. Kaya lang sila nadamay dyan dahil nga natatakot din yung mga, sabihin natin, mga pulis na karamihan kasi dyan, mga asset yung mga yan eh. Di ba? Yun ang sinasabi nila. Karamihan dyan, mga asset ng pulis na kaya nila itinumba, dahil natatakot din sila na baka ikanta sila. Kaya inunahan na nila. Kaya nga yung ginagawa nila rito ngayon ay User of the drug war killings. Matapang na sinabi ni dating Senador Laila de Lima na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mastermind sa mga patayan sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa pagdinig ng House Committee on Human Rights kanina, iginiit ni de Lima na ginaya ni Duterte ang vigilante killings ng Davao Death Squad noon. At nang maging Pangulo, inilunsad ni Duterte ang Opland Double Barrel sa buong bansa. Dahil dyan, tama lang daw na usigin ng International Criminal Court ang dating Pangulo at mabulok siya sa kulungan. For his crimes against humanity, both as Davao City. Pero ang tanong dyan, mali ba yung ginawa ni Pangulong Duterte na labanan yung droga dito sa Pilipinas? Alam naman natin, nung nakarang administrasyon ni Pinoy, talagang lumala na. Lumala ang droga sa Pilipinas. So, natural lang bilang isang presidente na nakita niya yung yung problema natin. So, dahil siyang mayor ng Davao at ang ginawa niyang estilo doon, effective, so bakit di niya pwedeng gawin sa buong Pilipinas? Kung doon sa ginawa niya sa Davao, wala namang sabihin natin, wala namang naging problema pagdating sa mga human rights. Kasi nga, nagbibigay siya ng warning eh. 'Di ba sabi nga niya doon, kung ayaw ninyong umalis sa droga, umalis kayo ng Davao. So dahil nga ayaw mamatay nitong mga addictus na to, nag-alisan sila ng Davao. So kaya nga sinasabi nila, at nasa record naman na yung Davao talaga ay isa sa pinaka-safest place dito sa Pilipinas. 'Di ba? So nung naging Pangulo na si Pangulong Duterte, bakit di niya i-adapt yung ginawa niya sa Davao, na which is very effective, na naging safest place ang Davao. So yung in-implement niya bilang Pangulo ng Pilipinas, may kakayahan siya. Meron siyang karapatan na protektahan yung mga mamamayan niya. Kaya nga sabi niya, di ba, I protect the human lives rather than human rights. Kasi ang human rights, ano na yan eh, nagiging, kumbaga, pribilehiyo lang ng mga law-abiding citizen. Yung mga hindi sumusunod sa batas, para po sa akin, walang karapatan para sa human rights. Dahil meron silang sinasagasaang ibang tao. Tulad niyan, may karapatan yung mga law-abiding citizen na makapaglakad ng matiwasay tuwing gabi, nang walang inaalalang pwedeng may mangyaring hindi maganda, di ba? Pero dahil dito sa mga hindi sumusunod, yung karapatan naman ng mga sumusunod, yung nasasagasaan. So, saan kayo sa dalawa? Doon sa sumusunod sa batas o sa hindi sumusunod sa batas? Kanino yung mas may karapatan? Di ba? Kasi ang nangyayari kasi dito, ang mas binibigyan kasi dito sa issue nito, binibigyan nila ng karapatan yung mga hindi sumusunod sa batas. Kasi hindi nga malino rito sa hearing na to, ano ba yung, sino-sino ba yung mga nagrereklamo na to. Dapat hina-highlights din yan eh. Sino-sino ba itong mga nagrereklamo? Ano ba yung mga involvement nila? Bakit sila nadamay sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Kasi ang nangyayari dyan, puro tulad yan, nakarang hearing dyan, napanood ko. Ang sabi na lang sa kanya, kaya ang kwento niya, pinasok daw yung bahay nila ng mga armadong lalaki at pinagbabaril daw yung asawa niya. Bakit itinuro agad na pulis yung naging suspect doon sa pagpatay sa asawa niya? Ang kwento niya,
pinasok daw yung bahay nila ng mga armadong lalaki. So doon hindi naman ma-establish doon kung pulis ba yun o hindi. Pero para sa kanila, pulis kaagad yun at inutusan yun ni Duterte para pagpapatayin yung mga kamag-anak, yung mga kaanak nila. Diba? Doon ba lang titingnan nyo kaagad ano ba yung, bakit ba sila napunta sa ganung sitwasyon? Ano ba yung involvement nila? Diba? Hindi malinaw eh.